Magandang gabi po, magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si Bernadette Bautista, taga Ordanita, Pangasinan po ako. Alam kong marami dito ang taga Pangasinan. So, naimbag nga rabi iyo amin na po, nga awanti labas na. Pasensya na po dahil ito po ang primera vez na sabi ko na mag-join, magsalita sa mga ganitong reunion. Kailangan po nating maging matapang at masubukan lahat pag tayo po ay nandito na. Ako po ay nandito ngayon sa Barcelona, Spain. Year 1998, ako po ay kinakuha ng aking asawa dito. So matagal na rin pong panahon na nandito po kami na nag-stay. Ako po ay pangalawa sa 4 na magkakapatid. At sawa ng Diyos, sila po ay nandito din kasama namin, pati yung aking ina. At ako po din ay may 3 anak na kasama din po namin dito. Yung isa kong anak na yung panganay, siya po yung may panganak noon sa Pilipinas. Tapos yung 2 dito na po sa Barcelona na ipanganak at dito na po sila lahat lumaki. Ang masasabi ko po, ako po pag nag-join ako sa mga ganitong webinar, lalo na po yung itong ating pag nagte-testimony po yung ating mga kasamahan sa community ng IMG. Marami po akong pag narinig ko po yung mga testimonyo nila, naalala ko po yung aking buhay noon, yung kasi po galing din po ako doon. Ako po ay anak din ng mahirap. Ang aking ama ay magsasaka lang din at ako po ay dahil ako po ay pangalawa sa pamilya, ako po ang parang tumulong sa kanila para mapag-aral din ang aking mga kapatid. Kaya magna 19 years old pa lang ako nang una po akong umalis ng ating bansa. Year 1986 o 87 siguro ako yan umalis. Hindi ko na matandaan kung anong taon. Ang una ko pong pinuntahan ay Singapore din. Singapore din po ako pumunta. Mahigit po din akong 5 taon dyan. At kaya ko po sinasabi ito dahil naalala ko nga po yung mga testimonyo ng mga kasama natin, yung hirap nila, yung sakit ba ng loob na naramdaman nila. Hindi lang po kayo ang nakaranas noon. Tayo pong lahat na umaalis. Ako po ay umalis ng Pilipinas sa gulang na magdi-19. Wala po akong alam na trabaho. Kahit na maglinis, wala din po akong alam. Natuto lang po ako noon sa Singapore. Pero bago ako natuto, maraming luha na ininom ko talaga dahil yung mga amo ko noon ay hindi sila yung mabagsik sila, hindi sila understanding at napakarami nila. At noong panahong iyon, hindi kagaya ngayon na may libertad na kayo. Nung panahon namin noon ay maswerte ka kung may mga day off ka. Ako po, yung unang kontrata ko po noon, 2 taon na hindi ako lumabas. Sabi ko sa inyo, maniwala kayo o hindi, kahit nakapakit po ako ng mata, kayang-kaya ko pong lakarin ang bahay ng amo ko dahil kinakabisado ko na. Ganyan po ako noon. Pero salamat sa Diyos dahil
natapos ko yung kontrata ko at nung natapos ko yun, nakahanap ako ng bagong amo na medyo maayos at ganun po ang aking buhay diyan hanggang natapos ko po yung 5 taon. Bumalik po ako sa Pilipinas. Nag-asawa po ako dahil ang aking asawa po ay kapitbahay ko din. Love thy neighbor, sabi nga po nila. So, diyan kami sa Singapore nagtagpo. So, nag-asawa po ako at naipanganak po ang aking panganay na anak. Pagkatapos po niyan, 1 taon na mahigit yata noon, iniwan ko din yung aking anak ulit. Nauna ang aking asawa, siya po ay pumunta dito sa Spain, year 1991, nang open po ang Olympic Game ng Barcelona. Doon po sila pumasok dito dahil ibinuksan po nila ang immigration para sa lahat ng tao. So yun po yung kung may mga nakakatanda dito, yung mga nakakapakinig dito, yung uso po noon ang pumasok dito sa Europe, sa Barcelona, yung 12, yung mga ano bang tawag nila doon, pag 14, yung mga taon na ganun, yung ibinababa nila yung taon nila, nagpapanggap silang mga minor de edad, ganyan. Pumapasok po sila dito, pero marami po kaming binayaran para makapasok sila dito. So, ako din po ay nag-abroad. Pagkatapos po niyan, pumunta dito yung asawa ko. Ako naman po ay pumunta rin ako ng Hong Kong. So, mahigit na 1 taon po yung aking anak, yung panganay ko nung iniwan ko. At kadalasan pag iniiwan po natin ang ating mga mahal sa buhay, lalo na po yung ating mga anak, napakahirap po bilang magulang o bilang sa ating mga nanay. Sa mga tatay, iwan ko lang kung pareho ang feeling, no? Pero kami na mga nanay, mahirap talaga na iwan yung mga anak talaga. Sabi nga, madali lang iwan yung, hindi masakit ba iwan asawa, pero pag yung anak na talaga ay talagang napakasakit. Iwan ko kung yung mga nandito na nakakinig, yung mga kasama natin dito, dahil alam ko na marami ang nakakinig dito na OFW, nasa ibang lugar, nasa ibang panig ng mundo. So, sila po, kayo po ay kagaya po din. Kaya lang po, ang pagkatapos ng mga maraming taon na nakibaka din ako, na talagang nakipaglaban din ako sa buhay. Ngayon lang po naman na medyo guminhawa ang aking buhay, dahil sa awa ng Diyos, dinala kami sa lugar na pwede namin makuha ang aming pamilya, pwede po kami makakuha ng aming citizenship dito. So, pero noong yung mga taon po na nagdaan, talaga po namang struggle din. Nandyan po yung mga pagsubok na ang akala ko'y magiging broken family din kami, dahil nga maraming dumaan din sa buhay namin mag-asawa. Pero pasalamat ako sa Panginoon dahil sa kanya pong pag tayo po ay nakakapit talaga sa Panginoon, alam niya yung desire ng puso natin. So sabi ko, ayaw kong mawasak ang pamilya ko. So yun, at ngayon ako'y nagpapasalamat talaga sa Panginoon dahil maraming dumaan sa buhay namin na mag-asawa, pero yung lakas talaga ng pananalangin at yung tiwala pa rin sa bawat isa. So nakuha ako ng asawa ko dito taon 1997 ako nakapunta dito. So doon napapirmahan niya ako doon sa kanyang amo
Dahil dito, mula na, hindi ka pwedeng makapunta dito kung wala kang kontrato. So, salamat sa Diyos dahil yung amo niya ay mabait. Tinulungan po siya na makagawa ng kontrato para madala niya ako dito. So, doon po nagsimula lang yung aming good relationship na mag-asawa. Kung sa totoo lang po, yung kaya ko sinasabi ito para sa mga may asawa na magkalayo. Kami pong mag-asawa ay nagkalayo ng 8 taon. 8 taon kami nagkalayo. Noong kami nagsama, para kami bagong kasal ba? Yung nag-uumpisa na naman kaming magkilalanan ng bawat isa. Pasensya na sa Tagalog po dahil ako po ay Ilocano. So, napakahirap po talaga. Pero noong kami po ay nagsama na, salamat sa Diyos at naging mabuti naman ang pagpunta ko dito. Marami pa ring struggle, marami ding mga problema. Pero ang maganda na lang dito ay pwede kaming magsama na magpamilya. At nakuha namin yung aming anak na panganay at dito na po sila lumaki. Salamat sa Diyos dahil pari-pareho na po silang malalaki. Yung panganay ko magti-30 anyos na. Nagtatrabaho po siya sa isang ospital. Yung panganay din ay sa private school, nagtuturo po siya. Ang problema na lang po namin ay yung aming bunso dahil nasa high school pa lang po siya. So, siguro sasabihin ninyo, ay, ang ganda na ng buhay ni Sis Bernadette at okay na siya. Yun po siguro ang isip ninyo, pero hindi po, mayroon pa rin, marami pa rin pong trials, marami pa rin tayong dapat i-prepare, marami pa rin tayong pagsubok. Ako po ngayon, sa awa ng Diyos, kahit na malalaki ang mga anak namin, siyempre po sila po ay hindi habang buhay na nasa aming tabi. So, kaya ko po ako tinitry ko na magtrabaho po dito dahil sa IMG, dahil po alam po ninyo, sa totoo lang, last year kasi po hindi ko kilala ang IMG. Last year po pumunta ang asawa ko sa Singapore dahil po ang aking biyanan ay matagal din pong nagtrabaho dyan at nagkasakit po siya. So, kailangan pumunta dyan ang aking asawa para po tingnan niya ang kalagayan ng kanyang ina. Dahil po ang aking mother-in-law ay nagtrabaho po dyan sa Singapore na maraming taon. Pero ang problema po ay overstay siya. Matagal na po namin siyang pinapauwi, pero lagi niyang sinasabi na hindi pa daw. Tapos lately na lang talaga na nalaman namin na wala siyang papel kaya hindi siya pwedeng umalis diyan. Kasi sinabi pa namin na gusto namin kunin din dito dahil pwedeng petisyonan ng aking asawa. So 2020 January, nagbiyahe ang aking asawa papunta dyan dahil na mild stroke yung aking biyanan. Ang alam namin ay mamamatay siya dyan. Pero sa awa ng Diyos ay in-extend pa niya ang buhay niya. Nagkaroon ng maraming problema. At alam po ninyo, ang hirap talaga ng sitwasyon na pag dumadating yung sa ating buhay, yung emergency, wala kang kapera-pera, may pera pero hindi sapat. Talagang utang ang takbuhan natin. So, umutang kami para maiperang dalhin ang aking asawa sa Singapore. At nakita po niya yung kalagayan ng aking biyanan. At ang mahirap po dyan ay nung pabalik na po siya dapat dito, naulit-ulit yung kanyang pagka-confine at ang alam namin noon ay wala na. Tapos
kailangan na mai-hospital siya dahil yung kanyang sakit po ay komplikasyon. So, ang sabi po nila 50-50 na po siya. Kailangan daw pumirma ang aking asawa para ma-treat yung aking biyanan. So sabi ko, saan ka kukuha ng pera? Sabi ko sa kanya. So, wala din alam ang aking asawa, kundi anong gagawin ko, nanay ko, ina ko. Sabi niya, kaya naramdaman ko yung feeling niya bilang anak. So sabi ko, sige, ano mo na at uutang ulit tayo ng pera. So lahat puro utang. So sa awa ng Diyos, in other words, na ano namin, na i-confine siya. Gumastos po kami ng napakaraming, umutang po kami ng pera para padala diyan. At sa awa ng Diyos, nakalabas siya hanggang sa, ang alam namin ay makukulong siya dahil nag-overstay din siya. Pero talagang walang imposible sa Panginoon kung uunahin natin na ibigay lahat sa Panginoon ang ating mga suliranin. Nagpasalamat kami talaga sa Panginoon dahil mismo yung konsul diyan, yung konsulado po niyo diyan, nakausap din namin. At kay Sir Raymond, siya po ang tumulong talaga na nakipag-usap sa mga autoridad diyan. Napauwi po siya ng madalian. So, yung senaryo na yun na dumating sa aming buhay ay hindi sa akin, hindi sa amin personal, pero dahil pamilya natin yan, hindi natin yan maiiwasan. Ang problema ng isa sa ating pamilya ay problema ng lahat. So, kami po ay parang nabaon sa utang, no? May mga utang kami. So, ngayon, nung dumating ang asawa ko dito, sabi niya, tatawagan ka daw ni Raymond, may sasabihin siya sa iyo. So sabi ko, lagi naman kaming nagkakausap. Yung pala, ang sasabihin niya is about IMG. So sabi ko, nung nag-usap kami, ante, sabi niya, baka gusto mong in-explain niya ito. At nakausap ko rin si Sir Melvin noon, nung bago-bago pa lang akong, nung inaalok pa po nila ako dito. So sabi ko, anihin ko naman yan, dahil ang mind ko talaga, hindi na kami uuwi, dahil nandito na yung mga bata, nakakuha na rin, may bahay na rin po kami dito. So baka dito na rin po kami mamamatay, dito na rin po kami dahil may siguro doon, siguro po kaming binabayaran na pag kami namatay, dito na rin kami. So sabi ko kay Raymond, aanhin ko yan, hindi na rin ako uuwi, sabi ko. Sabi ni Raymond sa akin, ante, hindi mo lang alam baka kung anong mangyari bukas. So naisip ko, wala namang sigurong masama kung makakuha tayo ng ganito. Ang mind ko lang talaga noon ay yung investment, dahil ang siguro life insurance mayroon na kami dito, dahil dito sa Europe required talaga yan. Tapos ang healthcare namin dito, salamat sa Diyos dahil dito sa amin ay maganda po ang healthcare dito, at hindi po namin pinoproblema. Ito ay libre lahat, kahit ilang beses kang ma-hospital at kung ano man gawin sa iyo, libre po nila lahat. So para na kukuha ako, hindi ko naman magagamit. Pero later on, naisip ko, baka kung halimbawa gusto ko yung magbakasyon, may mangyari sa akin, at least mayroon kaming siguro. Yun na lang ang naisip ko. Dahil talaga wala akong intensyon talaga na kumuha dito. But later on, ipasok mo na ako, sabi ko kay Sir Raymond. So sabi pa niya, ante, pag may time ka, manood ka ng ka ng webinar. Ano na naman yung mga webinar na yan? Hindi ko alam yan, technology yung paggawa. Kaya nga ngayon tawa ako ng tawa pag minsan, dahil pag gumagawa ako ng aking mga
encoding, ganyan. Pag hindi wala akong maintindihan, tinatawagan ko siya. So sabi ko, ano na naman ito? Bakit kailangan pa ng webinar? Bakit pa? Siguro lang naman yan. So sabi sige ante, manood ka lang, mag-ano ka, maganda yan. Hanggang sa naka-attend ako ng mga webinar, ayun, na yung pangalawa, yan, hanggang sa alam mo na yung oras mo, i-on mo na yung cellphone mo para kahit naglilinis ka, nakakapakinig ka ng webinar. At doon nga marami sa mga testimonyo, yung mga experience ng ating mga kasamahan na kung paano nabago ang kanilang buhay dahil sa IMG, dahil sa tulong ni IMG. At tama yung itinuturo po ng ating mga kasamahan, yung edukasyon po, yung financial education. Doon po tayo talaga kulang. Dahil tayo po na Pilipino, ang mindset talaga natin ay hindi po tama. Hindi po tama yung ating pag-iimpok, yung ating preparation. So sabi ko, nung napag-isip-isip ko at yung naririnig ko na yung mga turo nila about solid foundation na kailangan talaga nating yung bagang umpisahan yung pinaka-foundation natin. At saka hindi po natin pwedeng iliban po natin yung pag-iimpok din sa ating retirement. Dahil po, lalo na po ako, nasa 50 plus na po ako. So, ang sabi ko, magpapasalamat ako sa Diyos dahil natagpuan ko po ang si IMG para po sa aking prepare po sa aking retirement. Kasi po dito, lahat po sa totoo lang, kahit nandito ka sa abroad, walang ipon. Totoong napaaral namin ang mga anak namin, pero wala din po kaming ipon. So, paano yun pagtanda din namin? At saka nakikita ko po yung sitwasyon, yung mother-in-law ko na ngayon nandoon na po sa Pilipinas, na imagine, more than 40 years na nasa abroad, wala po siyang ni kahit na kusing. Wala po siyang naipon para sa kanyang pagtanda. Ngayon, sino po ang kawawa? Ang mga anak po. Salamat na lang at na-encuentro ko ang IMG dahil baka ngayon sasabihin kong ayaw kong umuwi pero bukas hindi ko alam, baka uuwi din ako. So at least mauwi man ako o hindi, mayroon po akong save, mayroon pa akong preparation para sa aking retirement key. So yun po ay isang salamin para sa akin na napakaganda po talaga ng ating community na napasukan dahil tayo po ay ini-educate po nila, tinutulungan po nila kung ano po ang ating dapat gawin para po hindi po tayo pabigat sa ating mga pamilya pagdating ng araw at para po mabigyan din po natin ng magandang future yung ating mga anak. At ako'y nagpapasalamat talaga sa Panginoon dahil inilapit niya si Sir Raymond sa amin. Dahil siguro kung hindi ko siya nakilala o hindi niya inilapit ang IMG, ako ay magre-retire na zero balance din. So, sa ngayon, ako po ay nag-strive po ako na makaangat pa ng isang baitang sa posisyong aking kinaroroonan ngayon. Hindi po madali dahil po alam po naman ninyo ang sitwasyon namin dito sa abroad. Ang mga Pilipino dito, ang mindset po nila napakahirap talagang i-correct.
hindi po ako nagba-back out o hindi po ako tumitigil na maghanap ng mga makakasama sa team dahil alam ko na ang purpose ko ay maganda. Yun po ay makatulong din sa kapwa ko Pilipino, yung na maiba po ang kanilang buhay, yung mindset nila maiba. Alam ko na ang Panginoon ay igagrant niya yung petisyon kong iyon, na tutulungan niya ako na maka-encounter ng mga tao na magiging kasama ko dito sa Barcelona. Ako po ay naniniwala na mapulfill po natin yung ating goal na tayo po ay dadami dito sa Barcelona. At yun po ang aking goal talaga, yung desire ko na kami ay dumami. At ako po ay nagpapasalamat sa ating mga head, yung ating CEO, si Sir Melvin Flores, at saka kay SMD Raymond. Sa kanila, ang importante po ay hindi po tayo tumitigil. Tayo po ay sigido pa rin sa paghanap ng tao dahil alam ko darating din yung mga taong karapat-dapat para magtulungan, makatulong natin sa pag-build po ng Barcelona team. At yun po ang aking ma-share ngayon. At bago po ako magtapos, mga kapatid, mga kababayan ko, kung saan kayo naroon, lalo na doon sa ating mga OFW, kayo po ay talaga po na alam ko na ang iba ay gusto nang umuwi, gusto nang makasama ang pamilya. Alam po ninyo kung kaya ninyo itong itrabaho. Nakita ko po yung mga ng mga kasama natin. Kung kaya po ninyo itong itrabaho, gawin po ninyo ito para sa pamilya natin. At para makasama na rin po ninyo ang iyong mga pamilya dahil napakahirap po na makakalayo ang magpapamilya talaga. Pag nakita niyo po na okay na, pwede na po ninyong i-business ito, itrabaho ang IMG, umuwi na po kayo para makasama na po ninyo ang inyong mga mahal sa buhay. O kaya kung yung mga iba, pwede po ninyong kunin ang iyong mga pamilya dyan sa inyo, kunin na rin po ninyo para kayo po ay magkasama-sama at itrabaho na rin po ninyo kasama ng inyong mga pamilya ang business ng IMG. Yan po ang aking desire sa inyo dahil alam ko po ang hirap ng magkakahiwalay, magkakalayo na magkakapamilya. Ito po lang ang aking maisishare sa hapong ito. Pasensya na po dahil hindi po ako sanay sa ganito. Yung aking pagsasalita po ay hindi po maayos ang aking Tagalog. Pero alam ko na kayo po ay mayroon po kayong nakuha sa aking testimony. Salamat po talaga sa IMG dahil alam ko na mayroon silang good purpose sa atin, lalo na sa ating mga OFW. Maraming salamat sa aim nila, sa purpose nila para tayo ay maturuan kung paano po mag-build ng tamang pundasyon sa ating pamimira. Marami pong salamat at God bless po sa lahat. Salamat po. Ito lang po. And as I face tomorrow, there's so much hope within my heart. 'Cause I believe that as I move, you will always do your part.